Sa umagang ito gusto kong magbahagi sa inyo ng isang mensahe na actually napaka-delikado ito. Okay? Very dangerous. Okay, itong bagay na ito. Pero huwag tayo matakot, mga kapatid. Hindi ko sinasabi ito para takutin kayo, para hindi nyo gagawin ng bagay na ito. Pero sa totoo lang, dangerous itong bagay na ito. Bakit? Panalangin at pag-ayaw. Galit na galit ang diablo dyan. Pag nanalangin ka at nag-ayaw ka, binabalak mo pala, meron na siyang binabalak. Pero huwag kang matakot. Matthew chapter 4, umpisa natin sa verse 1. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Verse 2. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya't siya'y nagutom. Yung pag-aayuno, siyempre, talaga magugutom ka. Physically. Pero magkakaroon ka ng hunger sa word. Dito sa physical, talagang sa flesh, nagutom. Maski man ang Panginoong Jesus nagutom siya kung siya nag-ayuno. Siyempre, abstinence ito eh. Talagang hindi ka kakain. Ginawa pa ng Panginoon, talagang absolute. Mahirap yung absolute. Makamutin. Kung ikaw, sabi niya, siya nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi at siya'y nagutom. Verse 3, ito na. Dumating ang diablo at siya ay diablo at sinabi sa kanya o sinabihan siya ng ganito, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang mga batong ito. Umpisa na yung atake, mga kapatid, sa kanya. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat. Okay. Tandaan po natin yung ginawa ng ating Panginoon. Scripture agad. Sinalangsang niya si Satanas. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na bumutawi sa bibig ng Diyos. At pagkatapos, dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa tuktok ng templo. Sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpakatihulog ka. So, sinabihan niya na pakatihulog, makamatay ang ating Panginoon. Sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikaw ay itatagubilin. Gumamit pa siya ng scripture. Alam niyo si Satanas, gumagamit din niya Biblia. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat di naman, sabi niya, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na mundo at ipinakita sa kanya lahat ng harian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Okay, so tinim siya ng iba't ibang anggulo. Okay, natake siya ng diablo sa iba't ibang anggulo. Akala niya, okay, tutukso niya ang Panginoon. Verse 9. At sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung pagpapatirama ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka. Nirebuke niya si Satanas. Mga kapatid, lumayas ka, Satanas, sabi niya, sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. At siya lamang ang dapat mong paglingkuran. At pagkatapos, iniwan na siya ng diablo. Nung makita ng diablo na wala siyang magagawa sa ating Panginoon, ano din? Iniwan niya. Huwag tayo matakot, mga kapatid, sa atake ng diablo. Normal lang ho yan. Kapag ikaw ay totoong Kristiyano. Amen? Unless yung mga hindi totoong Kristiyano, wala naman dito, mga kapatid. No. Amen. Yung mga hindi totoong Kristiyano, okay lang sa kanila. Hindi sila inaano ng diablo. Kasama eh. Makaibigan ng diablo yung mga yun. Pero kung ikaw ay totoong Kristiyano, asahan mo, expect, atakihin ka talaga. Bakit? Ikaw kalaban kanya eh. Especially kapag ikaw ay nag-aayuno at nananalangin. Kaya sabi ko, very dangerous din ito. Itong pag-aayuno. Pero huwag tayo matakot. Fasting and prayer ay malaking tulong sa ating paglago bilang mga mananampalataya. Si Jesus naman nag-ayuno eh. Bakit kaya?
nag-ayun si Lord. Okay? In preparation sa kanyang ministeryo. Amen? Yeah? Okay. Kasi mabigat yung gagawin ng Panginoon ng ministry. Hindi lang yung preaching, hindi lang yung healing na gagawin niya. Okay? Kundi, especially yung kanyang pagpunta sa cross, Kalbaryo. Basa niyo mga kapatid sa Luke, kung maaari, sabi niya, Ama, ilayo mo sa akin ang paghihirap na ito. Okay? Nagre-react din yung flesh ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, nung bumaba siya, 100% naging tao. Yung Diyos naging tao. Nakaranas ng gutom, napagod, katulad natin. Mga kapatid, naranasan niya lahat. Naranasan ng mga tao. Kinailangan niya mag-ayun to prepare for the ministry. Even yung kanyang mission, yung kanyang gagawin sa cross, mga kapatid. Okay? Ang tanong, tayo mga mananampalataya, may mission ho ba tayo? Naligtas ho ba tayo? Na wala lang? Hindi. May purpose kung bakit ka naligtas. Amen? Pag-ayun ay isang napakahalaga. Okay na practice sa Kristyanismo. Hindi katulad ni Jesus. Although aatakihin ka talaga ni Satanas, pero huwag tayo matakot sa mga atak na yan ng Diablo. Amen? Dahil ang unang atak ng kaawa dyan, pag nag-ano ka, i-expose mo muna, no? Para natin, akala natin, ganun lang. Ganun lang yung fasting. Amen? Kailangan prepared ka pag nag-fasting ka. Prepared ka na atakihin ng Diablo. Amen? At prepared ka na magutom talaga. Amen? Oh, and you have to pay the price. May presyo yan, mga kapatid. Amen? At ang unang attack ng Diablo, makikita rin natin sa experience ng ating Panginoon. Ito yung identity attack. Atakihin niya yung identity mo. Kaya sasabihin niya, anak ka ba ng Diyos? Kailan ka ba naligtas? Naligtas ka nga ba talaga? Bakit ganyan ba hanggang ngayon ginagawa mo? Gaganyanin ka. Amen? Bubumbahin ka ng mga salita na para ikaw ay magkaroon ng sa sarili mo. Sisihin mo yung sarili mo. Paalala yung mga kasalanan na nagawa mo. O yung mga ginagawa mong kasalanan sa kasalukuyan. Gano'n niya. Amen? Atakihin niya yung identity mo, mga kapatid. Okay. Kapag pinlano mong mag-ayun at manalangin, yung talagang dibdiban at seryosuhan ng pag-ayun mo. Amen? Katulad ni Jesus, ikaw ba ay anak ng Diyos? Kung ikaw, sabi niya. Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya, gawin mo nga. Itong mga tinapay, sabi niya, nabato. Handang-handa ang Panginoon. Akala niya, hindi prepared ang Panginoon. Handang-handa ang Panginoon. Amen? O, gumamit pa si Satanas ng Scripture. Okay. Pero sinalangsang ng Panginoon ang salita rin ng Diyos. Mag-isa ang salita ng Diyos, mga kapatid. Okay? Pag itong ginamit mo kay Satan, mga demonic spirit na yan. Amen? Pero kung alam mo talaga kung sino ka sa Panginoon, sino ka ba tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kinalaban natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Kapag kung hindi mo kilala yung sarili mo, huwag ka muna magkayuno. Bakit? Hindi ko kayo dinidiscourage. Narito ko para encourage kayo. Inspire kayo magkayuno. Pero yung papasukin mo warfare, yung papasukin mo, digmaan yan. Digmaan, mga kapatid. Hindi ka basta-basta pumunta sa digmaan. Okay, nakakita ka lang ng baril. Akala mo, alam mo nang kumalabit ng baril. Kaya alam mo, practice ka mo na kumalabit ng baril bago ka sumabak sa digmaan. Amen. At kilalanin mo kung anong klase ng digmaan yung papasukin mo. Amen. So, katulad ni Pastor sa Hosea. Maring nung una, hindi nila alam na ganun grabe kabigat nung kanilang papasukin. Nung andun na sila, ganito pala. Kasi sa ministry, sa paglilingkod, sa buhay Kristiyano. Nung una, hindi natin alam. Amen? Pero habang pumapalaot tayo, habang palalim na palalim, yung ating pamumuhay bilang Kristiyano, unti-unti natin naintindihan. Mga kapatid, ito pala ay hindi laro. Amen. Ang pagiging Kristiyano. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi laro ang pagiging Kristiyano. Magseryoso na tayo. Nung nagkayuno ang Panginoon, inatake siya kaagad ng demonyo. Okay? At nakita niya nagutom ang Panginoon. Pero ang mabigat doon yung sabihin niya, kung yun.
Parang bibigyan niya ng si Lord para mag-isip. Pero si Lord Jesus, alam niya kung sino siya. Amen. Siyang anak ng Diyos, sinugo ng Ama upang iligtas ang sanglibutan. Dapat ganun din mo tayo. Para hindi tayo kitusan ni Satanas. Paglalaro ni Satanas, kinalaman natin. Amen. Kung ano ang katatayuan natin sa harapan ng Diyos. Sabi ng Biblia, we are righteous because of Jesus Christ. Kung tinanggap mo si Jesus, ikaw ay naging righteous, matuwid. Ang ibig sabihin ng righteousness, mga kapatid, ito yung right standing natin sa harapan ng Diyos. Naging matuwid ka hindi dahil mabait ka. Naging righteous lang po tayo dahil sa katuwiran ni Kristo. At iyan ang sa tinitira ng Diyos sa atin, mga kapatid, para magkaroon tayo ng rejection, yung condemnation. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya sa kanyang salita, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay matuwid. Amen. Sa harapan ng Diyos. Amen. Naging matuwid ko tayo sa harapan ng Panginoon dahil kay Jesus. Yung righteousness of Christ, in-impute. Kaya yung righteousness na meron tayo ngayon, imputed lang ito. Okay? Pinalitan ng Diyos ito nung tayo ay nag-repent. Kung tayo ay totoo nag-repent na. Amen? Ang repentance, mga kapatid, ang totoong repentance ay yung hindi mo na binabalikan yung kasalanan na dati mong ginagawa. Yun ang repentance. Amen? Maski sa pag-aayuno, mga kapatid, walang maitutulong, walang may bubungang maganda yung pag-aayuno at pananalangin na yun. Kung hindi ko natin titignan yung sinasabi ng Biblia. Mamaya dadali ko kayo sa Isaiah 58. Amen? Yung repentance. Amen? Okay. Dapat pag pinasok natin itong ganitong gawain, yung pag-aayuno at pananalangin, handa ko tayo na mag-repent. Amen? Amen? Si Jesus, inatake siya yung kanyang identity. Okay. Pero kung alam mong ikaw ay nilinis, niligtas, at ginawang matuwid ng Diyos, hindi ka matatalo ng Diablo. Amen? Praise God. Pangalawa, violent attacks. Si Satanas atakihin ka niyan. Okay? Hindi makikipag-negotiate yan. Okay? Si Satanas, tuso yan. Lulusupin ka kagad. Okay, para ma-discourage ka. Meron isang kapatiran na sumama sa prayer and fasting. Pastor, bakit ganito? Sabi niyo. Pag ako'y nagbabalak pa lang. Inatake na kagad. At pag nagkayuno na tayo, may mga atak ng kaaway. Tinatakot ka lang. Pag nakita niya na kaya-kaya ka niya, takutin. Lagi ka niyang tatakutin. At ikaw naman, hindi ka makakapag-advance. Dahil lagi ka natatakot. Pero pag nakita niya na hindi ka natatakot pag inatake ka niya, violente yung pag-attack niya. Nakita niya hindi ka basta-basta yung family mo, yung mga tao malapit sa'yo, titirahin niya, yung mga mahihina, mga kapatid. Amen? Pero huwag tayo matakot. Hindi na gawin ang pag-aayuno at pananalangin niya. Dahil naatakihin ka. Pag nakita niya na hindi ka na niya kaya-kaya, ayun, titigil niya. Maghahanap ng ibang pagkakataon.